Sumabog na ang pinakamatinding balita na yayanig sa bawat sulok ng ating republika at magpapahinto sa tibok ng puso ng sambayanang Pilipino. Isang nakapanghihilakbot na eksena ang naganap sa gitna ng kadiliman ng gabi matapos lumabas ang mga ulat na ang kalihim ng katarungan na si Boying Remula ay isa na umanong malamig na bangkay ng ilabas mula sa likod na pinto ng isang ultra-exclusive na ospital. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat pasilyo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ang isang puting tela na bumabalot sa isang figurang pilit na itinatago ng mga armadong gwardya habang ang mga itim na sasakyan ay nagmamadaling lumisan patungo sa isang hindi tinukoy na destinasyon. Hindi makapaniwala ang taumbayan sa nakakalulang nasaksihan na tila isang madilim na pelikulang puno ng sindak at misteryo na ngayon ay nagkatotoo na. Habang ang mga pader ng Department of Justice ay tila naglalaway sa takot, kumakalat na ang balitang mayroon daw mga selyadong dokumento na hawak ang kalihim bago ang kanyang huling hininga na siyang naging mitsa ng kanyang biglaang paglisan. Ang mga iyak at hiyaw ng mga tauhan sa loob ng ospital ay umalingaw-ngaw sa paligid, habang ang mga monitor ay naglabas ng isang mahabang tunog na nagpapahiwatig ng isang malaking trahedyang pilit na ibinabaon sa limot ng mga nasa itaas na kapangyarihan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paninindigan o ito ay simula lamang ng isang mas malalim at madilim na sabuatan sa likod ng mga nakasaradong pinto ng punerarya? Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang aamin ng pamahalaan sa nakapanlulumong katotohanan ito. Abangan ang nakakalulang pagbubunyag sa mga susunod na sandali dahil ang tabing ay tuluyan ng nahulog at ang katotohanan, gaano man ito kapait at kasing lamig ng bakal ay bulgar na sa lahat at wala nang sino mang ligtas sa lupit ng nagbabagang balitang ito. Yang sa Aguado, ngayon ay pinigilan nila. So mga kababayan, walang expose dito si Maharlika na hindi nagkatotoo. Yung mga nangyayari dito sa vlog natin at nangyayari sa Pilipinas na mga pagpapalit nitong mga posisyon na ito o pag-appoint ay si Lisa Tanas Marcos lahat ang may kagagawan yan. Kasi nga, di ba, ulitin natin, mga kababayan, kababanggit niya lang ngayon. Ito parinig ko lang, yung mga hindi pa nakarinig. Okay? Okay. Dito pala yun. Okay. Parinig lang natin sa inyo yung binanggit, yung statement ni Remulla. Okay? Talagang unang-unang minuto ng hininga niya bilang isang ombudsman, mga palangga, ay si Sara talaga ang target. I think this one. Isa din po sa yung committee report po ng House on confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang report ko yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kaso yun bago tayo ito. Okay, nakita mo? Hahalongkatin ang confidential fund o kung ano man ang pwede nilang makita sa confidential fund at sa budget ng Office of the Vice President and sa education o sa mga sa education na kung saan si Inday ay namuno. Nagkamali ba ang ating puting ahas nung in-inform natin kayo noong July? Hindi. Kasi ito talaga yung trabaho ni Remulla para hindi na makatakbo si Sara Duterte. Kaya target Sara. Okay? Ang gagawin nila mga palangga, okay? Sabi ko nga sa inyo, mamadaliin nila na halongkatin, tignan mo, unang segundo pa lang, unang salbo pa lang ng kanyang panunungkulan o pag-appoint sa kanya. Hahalongkatin ang lahat ng pwedeng halongkatin. Ang punto naman natin dito, okay? Good luck kung may mahalongkat siya. Walang problema yun. Okay, nahalongkatin niya dahil trabaho yun ng ombudsman. Okay, di ba? Si Rano Ochi. Okay? Helen. So ngayon, ang eksena nila ngayon, halongkatin
kung wala silang makita, tatamnan nila ng tanim kaso, fabricated crime, fabricated cases laban kay Inday Sara, katulad ng ginawa nila sa akin at kay Harry. Imagine nyo, balikan ko lang ng konti, yung ginawa nila sa akin. Ako, ordinaryong tao, ordinaryong citizen, nag-expose lamang ng kadyutahan kapag nanakaw, kasmaglingan, kidnapping ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas. Di ba? Pero anong ginawa? Di ba? Sa tulong ni Lisa Tanas, nandyan nagsanipweta si Taberna, si Zaldico, yung designer, Quinones, na nag-file ng kaso laban sa akin dyan sa Pilipinas gamit ang fabricated address na inutos ni Lisa Tanas para pahirapan si Maharlika, para hindi makatapak ng Pilipinas si Maharlika. Or actually, nalaman ko yan. Hindi nila yan sinabi publicly. Ayun kay Taberna, yes, sinabi niya. Pero yung ibang mga kaso, katulad ni Saldi, kung hindi yan sinabi, na para pagdating ko sa Pilipinas, aarestuhin ako, ikukulong ako, torturein ako, o kung ano man, or patayin nila ako. Maharlika lang to, ordinaryong tao katulad mo. Eh, paano pa si Inday Sara? Na kahit saan ka umikot ngayon, sa buong bansa, sa buong mundo, kung sino ang pinakamalakas na pambato para sa presidente, ay si Vice President Sara Duterte. Wala nang iba. At kahit mag-eleksyon tayo ngayon, wala nang iba. Yan ang mission ni Boying Remulla. Target bonjing. Dahil 'di ba ang trabaho ng ombudsman ay what? Mag-imbestiga sa mga katiwalian ng mga politiko. Pero hindi nila tututukan ang mga kaalyado nila, ang tututukan nila si Sara lang at ang mga magkakapatid at ang mga magkakaalyado. So yan, kaya yung investigation ngayon dyan sa Blue Ribbon, na yun nga, sinuspend na nila, it's sad to say, ayaw natin maging pessimistic, pero wala talaga mangyayari dyan. Di ba? Magpalit-palit man tayo hanggat nandyan si Bangag. Okay, at now si Remulla, 7 years, I believe, yung kanyang panunungkulan dyan, pinwesto sa dyan. Para kapag wala na si Bangag, okay? Pag wala na si Bangag bilang presidente, kasi pag wala na siya sa presidency, wala na siyang immunity, di ba? Sa mga kaso-kaso. So ngayon, nandyan ngayon si Remulla to protect the Addictus Bangag Bangag Marcos. Yan ang katotohanan na hindi, well, alam ko nakikinig kayo, na sinabi ko na sa inyo, bago pa nagbalita na si Remulla ay ipapalit sa DOJ, sinabi ko na sa inyo yan. Hindi dahil may bolang kristal ako, kundi may nagmamalasakit sa atin, sa inyong lahat, dyan sa Kongreso, na ito ang plano ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez, na kabrad niya, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. Okay? Kasi, kung matino talaga, well, wala kasing matino no? Kung pwede ko lang, if I have the power, the money, okay? Iimbestigahan ko ang involvement, not really imbestigahan May mga taong poprotektahan natin ang kanilang buhay na maglalabas ng koneksyon ni Remulla sa Okada. Meron din yan. Okay? Iimbestigahan natin lahat. Okay? Halongkatin natin din itong ginawa ni Remulla na pag-absuelto ng gobyernong Bangag sa kanyang anak noong 2022 ay nahulihan ng kush mula sa San Diego. Pipigain natin, okay, si Torre, pipigain natin sila Kanilaw, lahat, pipigain natin yung mga yan, pipit-pitin natin ang kanilang mga itlog para paaminin na ang may kinalaman sa kidnapping kay Pangulong Duterte ay sino? What? Ang mga Marcos, ang mga Remulla na nagsabwat-sabwatan sila. Mga kababayan, kung mayroon akong power, money and power, mga kababayan, pipit-pitin ko ang itlog lahat
ng Department of Justice kung saan nung kinidnap nila si distressed mother, yung anak ni distressed mother, pinilit nila pati si distressed mother, si Sheena sa Turkey, yung dalawang anak niyang minor de edad, kinasabwat ni Lisa Marcos, Satanas, ni Bangag Jr., ang Department of Justice, ang DFA, si Teddy Boy Locsin Jr. at si Maria Lourdes Barcelon. Ayan, paulit-ulit natin sinasabi yan. Ang Embahada ng Pilipinas sa Turkey, sabwat ang DOJ yan. So wala talagang patutunguhan na ang bayan natin. So kung hindi kayo kikilos, mga kababayan, na mapatalsik sa ngalan ng boses ninyo ang bangag na administration, then baka hindi natin maupo si Inday Sara sa 2028. Dahil bago mag-2028 ay sisiguraduhin ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Boying Remulla, ni Tambaluslos na fraternity brother niya na ma-disqualified si Inday Sara perpetually. Not only that, isasama si Pulong, isasama si Baste para burahin ang mga Duterte. Yun lang yun. Yun lang, mga kababayan. Yes, sabi ni Palangga. Nakakaiyak na talaga ang Pilipinas, naghahari ang mga adik at kawatan, Nini and Nikki. Kaya nga yung involvement ng mga Remulla dyan, sa sa Pogo, sa Cavite. Yung involvement nila dito sa isang, what's that pangalan niya? Kimong. Diba? Maraming involvement dyan sa mga negosyo dyan sa Cavite. Kaya, alam nyo yan ng mga taga Cavite. Ako, mga kababayan, sabi ko nga, hinarap ko na ang lahat ng mga demonyo. Okay? Hinarap ko na, nilalabanan ko, yung kanilang mga fabricated crimes sa akin. Well, dito sa Amerika, nakakalaban ako, pero sa Pilipinas, wala akong kalaban-laban. Kasi, yung mga nagsasalita, yung mga re-reveal, mga kababayan, ng kanilang mga katiwalian, it's either gugurgurin nila or kakasuhan nila, mga kababayan. God save the Philippines, sabi ni Cristina Nandoza. Okay? So ngayon, Marie LB. So ngayon, nasa inyo yan, mga kababayan, nasa mga kamay, sabi ko nga pa ulit-ulit kung sinasabi sa inyo dito, na nasa kamay ninyo kung paano ninyo ipagtanggol ang inyong bayan. Dahil sa, kita nyo, dahil sa kasamaang palad, ay what? Kayo ay nasa impyerno na. Okay? Nasa mundo na kayo, nasa stage na kayo ng buhay ninyo dyan sa Pilipinas, nasa impyerno na kayo. Bakit kamo? Dahil pinamumunuan kayo ng demonyo. Kahit ano pang drama dyan, sabi ko sa inyo, pagbitiw ng ni Lacson para dyan sa Blue Ribbon Committee, kesyo nagagalit ang kanyang mga kasamahan, which is totoo naman, dahil sa hindi patas na pagtrato o pag-imbestiga, wala na yan. And now recently, yung ni Inday Sara, 'di ba? Yung AFP personnel. Okay? Mga kababayan, si La Chica, anong ginawa nila? Tinanggal ng walang abiso dahil dinadamay na yan. Ayan, umpisa na yan. Mga kababayan, diyan sa confidential fund na ibinabato nila kay Inday Sara. Ano ang sabi yan? Ayan, Nag-statement si Inday Sara 1 hour ago. The Office of the Vice President was informed of the relief of Colonel Raymond La Chica. His receipt of the order yesterday, October 6, 2025, no message or explanation was given to the OVP. The OVP expressed its sincere gratitude for the outstanding contribution made by Colonel La Chica to our institution. So ngayon, mga kababayan, iniisa-isa na. Well, actually, hindi lang nga iniisa-isa. Pangulong Duterte. Di ba? Nakakulong. So anong gagawin natin ngayon? Yang si Kiko Barzaga,
isusunod na yan, mga palangga. Lahat ng magsasalita ay gugurgurin nila. Gugurgurin nila sa pwesto o pwedeng literal na gugurgurin nila. Ayan, no? Tignan mo, oh. The Armed Forces of the AFP on Tuesday confirmed that Colonel Lachica has been relieved from his position as commander of the AFP Security and Protection Group, ASPG, following his alleged pa lang, involvement in the ongoing controversy surrounding the Office of the Vice President Confidential Funds. Pero si Romualdez, nakakalaya pa rin. Nakakagamit pa rin ng mga helicopter, nakakagamit pa rin ng pera ng bayan. Si Zaldico, kunyari inahanap pa. At nakikita nyo, unti-unti nilang pinapatay yung issue kay Zaldico. Unti-unti nilang pinapatay ang issue kay Romualdez. Pinapatay nga nila. Actually, unti-unti, abrupt ang ginagawa nila na pagpigil dyan sa investigation. Sabi ni LDC na impeachment ang kailangan dyan kay Boying. No, kamatayan ang kailangan kay Boying. Remember, pag yan ay hinagupit at pumirma na ang isang bulate, tapos na yan. Yan lang ang pwede makakapagpatanggal sa kanya o total overhaul sa gobyerno. Tanggalin then magkakaroon ng change of what? Okay? Change of transition. Doon natin malalaman, mga kababayan. Alright? Sabi ni Sara, si Mangga ang unang nag-announce na uupo si Remulla bilang ubulan para maging bida. Tanong, no. Wala, hindi siya ang unang nag-announce. I told you about it na natatanggalin natanggalin na ihihirangin si Remulla. Ano pa lang? First quarter pa lang. Okay? Tama ka dyan palangga, Sara, Kaluwing, kasi gusto niya magbida-bidahan. Ayan, speaking of that. Anong nagawa ni Amy Marcos? Nagbida-bidahan, di ba? Kunyari, nalulungkot siya, ganyan, ganon. Again, paulit-ulit, sinasabi natin sa inyo, bakit hindi niya tinutuligsa yung nag-appoint sa kay Boying Remulla sa kabila ng mga kontrobersya. At kung naniniwala si Amy Marcos na si Remulla ay parte ng kidnapping na ginawa kay Pangulong Duterte, bakit hindi nga niya sabi sa taong bayan, ma-expose sa taong bayan na ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Marcos Jr., yung kapatid niya. Again, blood is thicker than water. Pagdating kay Amy, hindi niya ibabagsak ang sarili niyang kapatid. Dahil kung gusto niya, ulitin natin dito hanggang lumawit na ang dila natin, mga kababayan, na ang portrayal niya na siya ay BFF ni Inday Sara o lagi lang siya sa likod. Hindi yan totoo. Ginagamit lang kayo ng mga supporters, ginagamit lang si Inday Sara dahil siya nga ang pinakamalakas para isave ni Amy ang kanyang political career. But kapag wala nang silbi, ito nga tanong ko sa inyo. May magagawa ba si Amy? Napigilan ba sana ni Amy Marcos yung pagtalaga kay Remulla kung mahal niya si Sara Duterte? Okay? Tanong ko sa inyo. Tanong nga, magsagot nga kayo dyan. May magagawa ba? Sabi ni Muller Fort is bullshit, Amy Marcos. Yes. May magagawa ba si Amy Marcos para napigilan yung pabit-bit-bit niya ng crocodile, na pinaportray niya na ang crocodile si Remulla at saka si Tambaluslos? May nagawa ba sana siya para pigilan ang pag-appoint kay Remulla? May nagawa ba sana siya, okay, na makita ng taong bayan ang ginawa nilang pagkidnap kay Pangulong Duterte? Napigilan ba sana natin ito na ma-appoint sa Remulla? Yes. Papaano? Expose yung kapatid niya. Kasi alam ni Amy Marcos na ang target sa pag-appoint kay Remulla ay para i-perpetually o i-disqualify si Inday Sara para hindi na siya makatakbo sa the rest of her political career. Wala na siya political career. Kasi yan ang titirahin nila eh. Dahil hindi nga nila kaya ang mga Duterte, di ba?
Ngayon, yan mga kababayan. So walang ginawa si Amy kasi hindi niya yan gagawin. Dahil ang magbebenepisyo pa rin ay pamilya niya. Pamilya niyang nakikinabang sa pondo ng Ilocos, pamilya niyang nakikinabang sa pera ng bayan. So, wala siyang gagawin matino. And I hope by this time, yung mga nakapaligid kay Inday Sara, alam nyo na yan. Na kailangan niyong protektahan si Sara. Lahat dito ng in-expose ni Maharlika, for sure, may mga nakapagkwento dyan sa Office of the Vice President. Lahat, una, target, eliminate Duterte, eliminate Quiboloy, eliminate vloggers, and Sara, lahat yon nagkatotoo. Hindi po yun galing sa bolang kristal. And now, eto, sinabi ko na din na itatanggalin, ililipat si Inday Sara, ililipat si Remulla from DOJ sa Ombudsman para talagang si Sara ay sisiguraduhin nila na hindi na muling makatakbo pa. Yan ang nakakalungkot talaga. Pero, mga palangga, ayan, huling alas ni Bangag. Ano sabi palangga? Ni Bangag, VP Inday, sabi niya. Huling alas ni Bangag versus VP sa Inday Sara is the key. Yes. Garbage na si Mangga. Grabe na si Mangga. Gabaan sila. No, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Hindi tayo pwede dito mag-rally-rally. Diba? Mag-rally-rally na lang ng maliliit lang. Hindi natin makuha dito. Pero kung ilalabas ni Amy Marcos, yan ang hamon nyo kay Amy Marcos. Kung talagang kamo nalulungkot ka na si Remulla na ang naging ombudsman, okay, bakit hindi niya ilaglag ang kapatid niyang adik? Pag si Amy nagsalita at nagpakita ng ebidensya at magkwento siya, kunyari mag-tell all siya, syempre pipick upin niya ng international media. Kasi ako yung mga sinasabi ko, di ba? Just an ordinary citizen like you. Napipick up ninyo, napipick up. Tingnan mo, bago pick upin ng mga mainstream media, although kayo, buong Pilipino, na-pick up nyo na, pero ang mainstream media, huli na, di ba? I've been talking since 2022, 23, 24, 25, lahat yun nandiyan na. Pero kung si Amy Marcos ay magsalita, magkwento siya, mga kababayan, ako po si Amy Bigatla. Ang kapatid ko ay bata pa lang, nasa sinapupunan pa lang ng nanay ko, ay addictus na. Magbigay siya ng mga ebidensya, ng mga testimonya, then mapoprotektahan niya si Sara. Pero kung ang kanya mga interview ngayon, bago ako nag-vlog, may mga katanungan sa kanya tungkol na din sa ombudsman, tungkol sa pag-change ng leadership, chairmanship dito sa Blue Ribbon Committee. Ay, sabi niya na gano'n, ay, kami na naguguluhan. Ganyan. Hindi ko nga alam. Kami ay nasurpresa. Anong kaputang-putang inang yan? Puro na lang ganyan. Wala siyang alam. Ibig sabihin, buang. Diba? Nasa ng utak na wala siyang alam at alam natin, lahat ng mga yon ay drama lamang. Right? So, bago kayo maniwala, kayong mga palangga ko na sinusuportahan si Pangulong Duterte at saka si Inday Sara, bago kayo magpauto sa mga double agent at sa mga alpotera, mga palangga, siguraduhin ninyo, okay? Bago kayo magpaniwala, huwag kayong maniwala dahil walang gagawin talagang matino yan si Amy Marcos